Sa punto pong ito ay makakausap naman natin si DNR Undersecretary Benny Antipota. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, kapatid na Connie at sa ating pong mga tagapanood at kapakinig. Opo, sir, totoo bang nabigyan ng ECC ng DNR ito pong dredging operation umano ng foreign vessel sa Lobo, Batangas? Well, opo, wala naman pong problema ron dahil ito naman po ay na-validate naman po yung mga naka-indicate doon sa kanilang request for ECC at alam naman po natin na hindi po natin na binibigyan ng hard time yung mga nag-a-apply po sa atin ng ECC. But as a clarification, hindi po yan nangangahulugan na go na po ang isa pong proyekto without the proper documents, especially sa MGB po galing, yung Mines and Geosciences Bureau po natin. Wherein we found out na wala pa rin po silang permit to operate and wala rin po silang permit to transport. And yung letter po na isinabit po nila sa atin, yung letter request po nila, was denied last February 2019. Na po yung permit for extraction po nila. Na po. So, kaya nga po nung narinig po dito ni Secretary Simato, ay immediately ay nagpalabas po ng kautusan ang ating pong butihing kalihim na hold po ngayon ang lahat po ng issuance ng local government ng MOET or yung mineral or export permit na po. Ito po kasi kung maririnig po natin sa ating po mga kapatid sa media, ay para po bang nagtuturuan? Nagtuturuan po si DPWH, si DNR, si TPA, kung sino yung dapat managot dito sa pangyayari nito. Well, or si local government, parang wala na pong turuan. Ang DNR po ay hahawakan po ito dahil po ito po yung nailabas dati na nagkaroon po ng parang authority doon po sa local government, especially provincial government po, na mag-issue po ng MOET, no? Well, ngayon po, since this is an international affair, kailangan po yung national government po ang mga ngasiwa nito at hindi po yung local government. Pero nakausap ho ba ninyo yung mga tauhan, at least sabi nyo nga nagtuturuan di ba? Pero doon mismo sa barko na ito, no, may nasabi ba sila kung sino ang kausap nila at nagsasabi na po pwede na sila nandyan? Well, actually, hindi pa po sila nag-uumpisa mag-operate po. Pero yung tungkol po sa usapin sa barko, hindi pa po, it is beyond our authority pa po. Alam naman po natin yung tungkol po sa barko. Hindi ko na ituturo anong ahensya, pero hindi pa po namin authority yan. Authority po namin, kung sakali pong mag-ooperate na po sila ng pag-extract ng anuman pong mineral or gravel and sand or anything dyan, that's the time na nandyan po tayo para ho ikangay pangasiwaan yan. At siguruhin hindi po maagrabyado o masisira po ang ating kalikasan. Pero the mere fact kasi na nandiyan na siya, di ba? Para bang nakakabahala. Para sa ilan, sabi nila parang may balak talagang gumawa na ng kanilang operasyon dyan. Ano po yung pinakahuli nating impormasyon sa pagmamonitor nga ng DNR? Dito po sa dredging operation ba talaga? Well, ang sa atin po, ganito po, siguro just a piece of advice po. Personal ko po ito. Piece of advice ko po sa local government. Siguro they should, go through the process wherein yung mga legal moves nila ay gawin na nila po. If I am not wrong, galing po sa bibig po ng ating butihing mayor ng nasabing lugar na meron pa pong existing na inilabas silang mga permit noong 2008 pa ho. Siguro naman kailangan isupersede na po ito by coming up with another resolution canceling those permits. I-guide na ho na ang gagawin ay ituturo ko sa DNR na kami po yung nag-go. Ang pinagbabasihan lang po natin yung legal na mga permits pong yan. Now, since kulang po yung permit nila, especially sa MTB, immediately pinasususpend na po lahat ng na-issue sa kanila na ECC pending processing of their proper documents na po. But if we will find out na talagang it will be disadvantageous to the Filipino people, then it will be, they will be the cease and desist order or totally hindi po sila papayagan na magpapisa. Pero magsabi rin ho, meron silang existing nakausap ngayon na iba na magdedredge dyan. Ito ho ba lahat na nakita nyo rin kung okay din ang permit? Well, opo. Ito naman po, yung isang kumpanya po, they're dredging, they're desilting, and at the same time, dredging yung river, no po. Yung river, kaya ho dinidisel to, ilang barangay po yung
Umaapaw. na i-save nito na hindi na po nagbabaha. Okay. Now, with this new company, we found out na nakakuha sila ng permit even the foreshore, yung medyo part ho ng karagatan na ang katuwiran po rito is this will pave way doon po sa mga heavy equipment para makapasok doon sa bibig ng river, no? Doon sa bunganga ng river. But napansin po namin na medyo malaki yung naibigay sa kanila noon. Well, hindi na po natin inabot itong mga nag-approve po nito. And since ngayon po ay nakuha po ang atensyon ng ating pong puting Secretary Roy Cimatu, abay hindi po maarito at hindi papayagan yung ganito na deceiving po ang mga hinihingi permit na ang alam po natin ay makakasira po sa ating karagatan. So ito hong sinasabi rin kasi, no, may permit nga yung isang operator dyan for dredging, pero marami pa rin hong nangangamba na residente sa lugar na maaring makasira naman doon ng yamang tubig, no? Kasi nakaangkla daw eh. Tama ba doon sa Bahura? Yung mga barko na yan? Tama po kayo dyan, but again, patitignan din po natin kung ano po yung violation nila sa atin naman pong biodiversity. And yet, kung pwede hong balikan sila dyan, ay babalikan po natin. And alam naman po natin ang pangalan ng kumpanya at kilala po yung pangalan po ng engineer na nagmamayari po nitong Seagate Engineering and Build Systems Dredging and Remediation. Hindi po maaaring mapariwara ang ating karagatan ng ganun-ganun lang. When will the investigation start po, sir? Well, kaninang umaga, inumpisa na po kagad ito. Nagpadala na po tayo ng mga tao galing po sa EMB, MGB. Ngayon po, yung DMD po natin ay nakuha na rin po natin ang atensyon at tinitingnan na po ito and we will get back to you as soon as possible. All right, sir. Thank you very much for your update dito po sa issue na ito. Maraming salamat. Yan po naman si DNR Undersecretary Benny Antiporda.